get some water. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, ma'am. Magsitayo muna kayo para sa ating panalangin. Liza, pangunahan mo ang ating panalangin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw muli mga bata. Magandang araw po, ma'am. Kumusta na po kayo? Okay lang po. Kumain na po ba kayo? Tapos na po. Sige, bago kayo umupo, pakiayos muna ng inyong mga upuan at pakipulot muna ng inyong mga basura na nasa sahig. Tapos na po ba mga bata? Tapos na po, ma'am. Magaling. Magsiayos kayo sa inyong pag-upo. Casey, may lumipad po ba sa araw ng klase natin ngayon? Wala po, ma'am. Magaling! Ipagpatuloy niyo yan mga bata para mas marami pa kayong leksyon na matutunan sa pang-araw-araw. Sige. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, alam niyo ba ang kantang Bahay Kubo? Alam po, ma'am. Sige. Ang ating gagawin ay kumanta tayo ng Bahay Kubo. Sige. At pagkatapos, ibigay nyo ang mga halaman na nabanggit sa awit. Opo, mga halamang gulay na nabanggit sa awit. Handa na po ba kayo mga bata? Handa na po. Sige, 1, 2, 3, start! Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, puno, patula, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng hiya. Sige, palakpakan natin ang ating sarili. Ano ang mga halamang gulay na nabanggit sa ating awit? Sige, Glyza, sa iyo magsimula. Singkamas, talong, sigarilyas, Tama. mani, sitaw, Tama. patani. Tama! Yehey! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakagaling niyo mga bata. Tama kayo mga bata. Nabanggit niyo lahat ang mga halamang gulay na nabanggit sa awit. Sige. Aalamin na natin kung ano talaga ang ating tatalakayin ngayon. Sige. Sino ang makahula kung ano ang tatalakayin natin ngayon? Sige, si Glyza. Ang tatalakayin po natin ngayon, ma'am, ay tungkol sa mga gulay sa halamanan. Tama! Palakpakan natin si Glyza. Sige. Alam niyo ba mga bata na ang ating ginawa kanina, ang ating kinakanta kanina, ay may kaugnay sa ating aralin ngayon. So, handa na po ba kayo makinig mga bata sa ating Opo. tatalakayin ngayon? Sige, magaling. Sige, bago tayo magsimula sa ating aralin, babasahin muna natin ang ating mga layunin. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang makikilala ang mga gulay para sa halamanan, magpapakita ng pagpapahalaga sa halaman sa pamamagitan ng paggamit, makakaguhit ng larawan tungkol sa mga uri ng halaman. Sige, ang ating tatalakayin ngayon ay ang mga gulay sa halamanan. Mayroon po ba kayong mga gulay sa inyong mga halamanan mga bata? Opo. Ano ito? Talong. Ito po ay talong, singkamas, alugbati, at malunggay. Magaling! Napakarami niyo pala mga gulay sa inyong Opo, bahay. kasi may halamanan po kami eh. Sa inyo, Kissy? Kalabasa po, ma'am. Talong, alugbate, okra, malunggay. Wow! Napakarami niyo palang mga halaman sa inyong bahay, Casey. Opo, ma'am. Sige, at dahil dyan, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Sige. Pupunta na tayo sa ating tatalakayan ngayon. Sige, ang mga gulay sa halamanan ay ang pinaka-importante sa ating katawan.
dahil ito ay magbibigay sa atin ng resistensya at sustansya para tayo ay lalakas at hindi madaling Magkasakit. Magaling! At bukod dito, ito rin ay maaaring gamitin sa panggamot katulad ng mga halamang pwedeng gawing pangmedisina. Halimbawa, ito, ano po ito? Ampalaya. Sige, ang ampalaya ay ito ay gamitin sa pambaba ng asukal sa dugo ng mayroong mga diabetes. Ito ay gagamitin kapag ang iyong dugo ay taas. At mayroon kayo, po, ma'am. oo, tama, kung may high blood ang isang tao at may diabetes. Ganimit po Opo. tayo. Sige. Ang pangalawa ay ang Bawang. Sige, ang bawang. Isa itong mabisang panggamot sa pambaba ng kolesterol. Maaari po itong kainin ng hilaw at pwede itong ginagamit sa pangsangkap ng pagkain. Di ba mga bata, gumamit kayo ng bawang kapag magluto kayo. Opo, ma'am. At bukod dito, ang bawang, Kami nagluluto. Mama po lang. yung mama nyo. Di ba ang inyong mama ay gumagamit ng bawang kapag Oo. magluto? Minsan po ako yung nagagamit ng bawang, hindi ko si Kissy. At bukod dito, ang bawang ay pwedeng inumin. Maaari po itong ilagay sa isang basong At tubig. maaari po niyang i-blender, ma'am. At bukod dito, ang bawang ay pwede rin gamiting panggamot sa pambababa ng kolesterol. Okay po, ma'am. Sige. Ang sunod ay ang bayabas. Ito ay mabisang gamot sa pagtatae dahil sa antimicrobial properties. Ito. Opo, ma'am. Ang bayabas ay maaari po itong inumin kapag kayo ay nagtatae. Pwede din po kainin po. Opo, pwede po itong kainin. Ang bayabas ay maaari po itong gamitin sa panggamot ng sakit. Maaari po itong lagyan ng tubig at pakuluin at itusin. At pagkatapos, maaari po itong inumin kapag kayo ay nagtatae. Ang susunod ay ang pandan o tanglad. So, ang pandan o tanglad ay nakakatulong sa panggamot dahil ito po ay ginagamit sa bilang panghugas ng katawan upang maalis ang mga mikrobyo. Bukod sa pagiging pampalasa sa pagkain, tulad ng pagdadaragdag sa kanin upang bumango ito, o sa mga panlamig, ang dahon ng ugat ay mayroong benepisyo sa kalusugan. Nakakatulong ito sa pagbuti ng daloy ng dugo at paglinis nito. Ang susunod ay ang Kalabasa. kalabasa. Tama. Ang kalabasa ay Makakinis sa ating katawan. tama. Ito po ay makakinis ng ating katawan at maaari po itong pambalinaw sa mata. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Go, Casey. Opo! Liza, naiintindihan mo ba ang ating tinalakay ngayon? Opo, ma'am. Lahat ng mga nabanggit ay makakatulong sa ating katawan upang lumakas ang ating resistensya. At hindi madaling magkasakit. Tama. At hindi madaling magkasakit ang ating katawan. Sige. At dahil may naiintindihan kayo sa ating aralin ngayon, may itatanong ako sa inyo. Sige, Glyza. Ano ang inyong natutunan sa tinalakay natin ngayon? Ang natutunan ko po sa ating itinilakay ngayon, ma'am, is tungkol po sa pag-aalaga ng mga halaman. Dapat mo bisbisan ang halaman dahil para ito ay mutubo siya o kuan mutubo siya o nga kanang healthy ang imuhang tinanom. Wala kay siya kanang mga something nga ood, nana amang Tama! Ang ating halaman ay dapat nating aalagaan ng mabuti. Sige, palakpakan natin si Glyza. Sige, magaling. Ikaw naman, Casey. Ano ang iyong natutunan sa ating tinalakay ngayon? Natutunan ko po na ang mga gulay sa halamanan ay ang pinaka-importante sa ating katawan upang hindi tayo
Hindi tayo madaling magkasakit at nagbibigay ito ng malakas na resistensya at sustansya sa ating katawan. Tama! Ang mga halamang gulay ay nagbibigay sa atin ng resistensya at sustansya para tayo ay lalakas. At bukod dito, ito ay pwedeng gamitin Gamot. Panggamot. o panggamot sa ating mga sakit. Sige. Sa susunod na tanong, ano kaya ang mangyayari kung hindi tayo kumakain ng gulay at walang mga halamang medisina? Mas, ang mangyayari po ma'am is maaari pa tayo magkasakit dahil hindi po tayo healthy. Hindi po tayo kumakain ng gulay. That's why na dapat natin nalagaan ang ating sarili na kumakain tayo ng gulay araw-araw. Tama! Dapat po tayo kumakain ng gulay sa pang-araw-araw para tayo ay Healthy. malusog. Tama! Sige, para hindi kayo magkasakit, ano ang inyong gagawin? Casey, Kakain ng walang gulay. kakain tayo ng maraming gulay sa pang-araw-araw. Sige, bilang mag-aaral, paano natin pangalagaan ang ating mga halaman? Bilang mag-aaral, paano nyo aalagaan ang inyong mga halaman? Sige, Glyza, Alagaan ko. maaari ka po bang tumayo? Ano po ma'am, dapat abunuhan ang mga halaman at Abunuhan ang mga halaman. Ano pa? bisbisan Bisbisan? at imuhang gunahan ma'am para imuhang kanang tinanom is kanang kuan siya healthy. Tama! Maaari ka na pong umupo. Sige, ikaw naman, Casey. I-check po. Sige. I-check natin sa araw-araw ang ating mga halaman. Baka po hindi po natin sinek ngayon. Tapos Yes, may maaari pong may mga may mga uod Okay. something. Maaari po yan, may maraming mga insekto kapag hindi natin chinek chinek araw-araw. Yes po. Sige. Ang inyong mga sagot lahat mga bata ay tama. Dapat po nating aalagaan ang ating mga halaman upang mayroon tayong magagamit sa pang-araw-araw. At dapat po tayong kumain ng gulay para hindi po tayo magkasakit. Sige, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili! Yay! Sige, at dahil may natutunan kayo, may ipapagawa ako sa inyo. Gumuhit kayo ng larawan tungkol sa ating tinalakay kanina. Gumuhit kayo ng mga halaman na may benepisyo sa ating katawan o pwedeng gamitin pang-medisina at ipasa nyo ito ngayon. Tapos na po ma'am. Sige, maaari nyo nang ipasa sa harap. Wow, napakaganda na inyong mga guhit mga bata. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Magaling. Sige. At para mas maintindihan nyo ng mabuti ang ating tinalakay ngayon mga bata, may ipapagawa ako sa inyo. Basahin at unawain mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Sige. Bigyan ko kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Tapos na po ba mga bata? Tapos na po. Napakagaling niyo mga bata. Kayo ay nakakuha ng perfecto. Sige, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. At para naman sa ating takdang aralin, gumawa kayo ng tula tungkol sa mga gulay sa halamanan. At maaari niyo po itong ipasa bukas. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo. Magaling! Meron po ba kayong naiintindihan at natutunan sa ating aralin ngayon mga bata? Meron po ma'am. Magaling! Sige! Ipagpatuloy niyo yan mga bata.
para mas marami kayong leksyon na matutunan sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon. Paalam mga bata! Paalam po, ma'am!